Welcome to Monte de Oro Homes. With units designed to cater to the convenience and comfort of its residents, Monte de Oro Homes is a haven for countryside living. A perfect place for those who would want to combine green living with modern-day facilities and amenities. Our model unit types: row house, single attached or detached, townhouse, all units are fully finished upon turnover. House and lot package starts at 700,000 pesos. Housing loan can be made through banks and our leading partner, Pag-ibig Fund, with monthly amortization as low as 4,500 pesos or just 145 pesos a day. HLURB licensed to sell 21191. Owner and developer, Consoville Realty Development Corporation. Enjoy these amenities. And with a flood-free strategic location with close proximity to almost everything, it is surely a home for ideal family living. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro, Monte de Oro. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro, Monte de Oro. A beautiful place, ideal for the whole family, for the family. Where the ambience is inspiring and the people are loving. A wonderful place for our kids to enjoy. A home for our satisfaction. Come home, let's enjoy life worth living at Monte de Oro. Come home to Monte de Oro Homes at Sapul, Calapan City. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, patay ang isang lalaki matapos itong pagnakawan madaling araw nitong Sabado, ika-11 ng Setyembre. Ang lalaki nakilala sa pangalang Mauricio Masculino, 55 taong gulang at residente ng Barangay Lumang Bayan, Lungsod ng Calapan. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, bandang alas 12:30 ng madaling araw nitong Sabado, nang puwersahan umanong pinasok ng sospek na nakilala sa pangalang Jason Casaul alias Pito, 20 anyos at residente ng Barangay Bayanan 2 ang bahay ng biktima at kinuha ang relo nito. Subalit di sinasadyang makita siya ng biktima na humantong sa pagsaksak niya dito ng ilang beses. Sa kabila naman ng natamo, nakahingi pa ng tulong si Masculino na nagresulta ng pagkakadakip sa sospek. Agad namang dinala sa ospital ang biktima, subalit agad rin itong binawian ng buhay. Dahil naman sa mga sugat na natamo ng sospek na sa pinangyarihan, kasalukuyang nasa Oriental Mindoro Provincial Hospital ito at nagpapagaling. Ayon naman kay Police Chief Inspector Christopher Avesha, sa kabila ng pagkakahuli sa sospek, nakakalungkot anya ang mga pangyayari dahil sa mayroong nagbuwis ng buhay dahil dito, kung saan sa kasalukuyan iniimbestigahan nila ang sospek dahil sa napag-alaman nila na ito ay may record na sa pulisya na kasong rape. Halos sa mga nakalipas na linggo at araw, ikinatutuwa na nga natin na sabihin na na-minimize na natin. Marami na tayong napakulong, may mga report na tayo na naipakulong, na may yung mga personalities sa nakawan ay naipakulong na natin. Kaya kinatuwa natin na ilang linggo na o ilang araw na natigil yung nakawan. Pero masasabi natin na may mangilan-ngilan pa rin kasi although nawala na yung mga namamasok ng malalaking tindahan, malalaking establishments, may mga ilan-ilan pa rin na bago na namang modus operandi na siguro talagang sa kahirapan ng buhay o ugali na talaga nila na ito na yung ginawa nilang ikabubuhay. May mga petty crimes pa rin tayo na nakawan na kahit small items talagang pinagtsatsaga ang nakawin. Kasi huwag po natin bigyan ng oportunidad yung mga magnanakaw na mapagnakawan tayo.
Dahil naman sa biglang pangyayari sa biktima, madamdami namang sinabi ng isa sa mga anak nito na lubang napakasakit sa kanila ang nangyari sa kanyang ama, kung saan panawagan nila na tulungan sila para na rin mabigyan ito ng hostisya. Talagang yun naman po nagpapakabuhay kung sa patayalaan niya. Binamang kinikita niya. Yan na yung nagkasakit na. Sa daming naranasan ng tatay ko niyan. Basta libo ang nagastos. Para lang siya maisalba, bago ganyan na papatay na siya. Kaya po hindi pwede hindi bibigyan niya ng justisya. Kaya lalaban po kami para maikulong lang talaga po yun. Masasabi ko lang po, sana po huwag naman po kampabayaan ng mga pulis na huwag katakasin yung yun. Ayun ngayon daw po ay nasa ospital eh. Sabi nga po hindi naman daw po pababayaan ng makatakas. Ayun nakaposas po siya doon. Samantala ng araw ring iyon, isang bahay naman sa Manga Street sa Barangay Lalud na pagmamay-ari ng pamilya Meim ang pinasok rin ng mga kawatan, kung saan ninakaw ng mga itong 4 na bakal na upuan sa garden set. Ayon sa may-ari ng bahay, bagamat may ilaw sa labas at narinig niya ang kahol ng kanilang aso, hindi naman niya inisip na lumabas ng kanilang tahanan dahil na rin sa lakas ng ulan. Umaga ng Sabado na lamang niya napansin na wala na ang mga ito. Apila naman ni City PNP sa mga mamamayan na huwag bigyan ng oportunidad ang mga kawatan at makipagtulungan sa kanila upang masawata o mapigilan ang mga gitong insidente. Sa night watch, hindi lang pulis ang kumikilos, pati yung ating mga barangay officials, barangay tanod, aktibo rin sila. At nakikipagtulungan tayo sa kanila, vice versa, nakikipagtulungan sila sa atin. Parang masugpo itong hindi lang nakawan, lahat ng criminal elements. So minumungkahi ko rin po at nag-aapila kami sa mga mamamayan na sana ay maging vigilant at sana po makatulong din namin kayo sa kahit sa pagre-report itong mga kahina-hinalang mga tao. So ang atin po dito ay crime prevention. Sana po ay bago pa mangyari yung mga krimen, bago mangyari yung mga nakawan, sana po ma-prevent na natin. Samantala, happy birthday to our Operations and Sales Division Head, Lala Alamar. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais ninyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 040-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Sheldo Barrios Asidillo na nag-iwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.